kiss me quick while we still have this feeling. Hold me closely, oh, while we are swaying. Oh, let's keep on praying that we'll never stop. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel na kung saan may kantahan na may kwentuhan pa, ang Kanta Kwento. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang napaka-espesyal na artist na tinatawag na Elvis Presley ng Pilipinas, si Jerome Everdome. Marami na ang nakakakilala sa kanya, pero alam niyo ba talaga kung sino siya? Ano ang tunay niyang kakayahan? At kung kaya ba niyang maging panalo sa world stage tulad ng America's Got Talent? Ito ang buong kwento natin ngayon, mga kakwento. Sino si Jerome Everdome? Bago tayo mag-start, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Tapos paki-comment din, kakwento, kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! Si Jerome Everdome ay isang tribute artist at vocalist na nagpasikat dahil sa sobrang lapit at pagiging totoo niya sa estilo at boses ng isa sa pinakadakilang musikero sa kasaysayan, si Elvis Presley. Nagsimula ang kanyang paglalakbay noong taong 2020 habang nagaganap ang pandemic. Doon siya nagsimulang mag-aral ng mabuti. Pinag-aralan ang bawat tono, bawat boses, at maging ang kilos at estilo ni The King. Hindi lang basta nagkopya siya. Pinag-aralan niya ang buong karera ni Elvis, mula sa kanyang mga unang kanta hanggang sa mga iconic na rock and roll hits at malulungkot na ballads. Dahil sa sipag at dedikasyon, nakilala siya ng malaki nang sumali siya sa sikat na programa na Eat Bulaga, The Clones. Doon ay naging isa siya sa mga finalist at doon napatunayan ng marami na hindi lang siya nagtulad, kundi may sarili siyang galing na gumagawa ng kanyang performance na espesyal. Hindi lang dito nagtapos ang pagkilala sa kanya. Nakatanggap na rin siya ng parangal na Gawad America Award bilang Most Outstanding Tribute Artist at naging viral hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Ang tawag sa kanya ngayon ay opisyal na Elvis Presley ng Pilipinas. Deserving ba siya sa tawag na ito? Sasabihin ko sa inyo mga kakwento, oo, lubos na lubos siyang karapat-dapat. Hindi lang dahil mukha o boses ang pinag-uusapan dito, kundi dahil sa tatlong bagay na nagpapatunay na siya ay world-class. Ang boses. Mayroon siyang malalim at malambot na baritone na halos kapareho ng tunog ni Elvis. Mayroon siyang natural na vibrato at kontrol sa boses na kayang baguhin ang emosyon ng kanta. Pwede siyang umawit ng mabilis at masiglang rock and roll, at pwede rin siyang bumaba sa malalalim at malulungkot na ballad na magpapaiyak sa sinumang nakikinig. Ang emosyon. Hindi lang siya kumakanta para gayahin. Sa bawat kanta, inilalagay niya ang puso at respeto sa musika. Ipinapakita niya na naiintindihan niya ang kwento sa likod ng bawat awitin ni Elvis, kaya nakakapagbigay ito ng totoong damdamin sa mga nakikinig. Ang estilo. Bukod sa boses, nakuha niya rin ang tamang galaw, pananamit, at presensya sa entablado na parang bumalik na si Elvis mismo. Pero ang maganda, may kanya-kanya pa rin siyang individualidad, kaya hindi ito parang kopya lang. Ito ay sariling galing na may paggalang sa orihinal. Ano ang mga kakayahan niya na panggulat sa mga judge? Kung sakaling sumali si Jerome sa America's Got Talent, heto ang mga bagay na siguradong magugulat at mapapahanga ang mga hurado at audience. 1. Multi-genre vocal skills. Hindi lang siyang kumakanta ng kanta ni Elvis. Kayang-kaya niyang baguhin ang estilo depende sa kanta. Mula sa Can't Help Falling in Love na malambot at seryoso, hanggang sa Hound Dog at Jailhouse Rock na mabilis at masigla. Pati modernong kanta ay kayang interpret gamit ang estilo ni Elvis, kaya nagiging bago at hindi nakakabagot pakinggan. 2. Filipino Touch a Classics. Ang espesyal sa kanya ay hindi niya lang ginagawa ang orihinal na bersyon. Pwede siyang magdagdag ng sariling interpretasyon o kaya ay pagsamahin ang estilo ni Elvis kasabay ng tunog na pamilyar sa mga Pilipino. Ito ang magiging sikreto para maging espesyal siya sa world stage. Ipapakita niya na ang galing ng Pilipino ay kayang tumugma sa international standards. Pangatlo, stage presence at charisma. Gaya ni Elvis, natural sa kanya ang pagkakaroon ng koneksyon sa audience. Alam niya kung paano makuha ang atensyon ng lahat mula sa unang nota pa lang.
Hindi lang basta kumakanta, gumagawa siya ng performance na makakaapekto sa damdamin ng bawat tao na nakatingin. 4. Technical control. Bilang isang magaling na vocalist, mayroon siyang mahusay na kontrol sa boses. Kaya niya baguhin ang lakas at hina, bilis at bagal, nang walang kapaguran. Ito ang nagpapakita na hindi lang siya basta magaling umawit. Siya ay tunay na musikero na marunong magtrabaho ng boses niya. Kaya ba niya at may pag-asa ba siyang manalo sa AGT? Sinasabi ko sa inyo mga kakwento, oo, malaki ang pag-asa at kaya niya ito. Narito ang mga dahilan kung bakit naniniwala ako na kaya niyang umabot sa Grand Finals at maging isa sa mga panalo. Ang musika ni Elvis ay timeless. Ibig sabihin, gusto ito ng tao sa lahat ng edad, sa lahat ng bansa. Hindi ito lumuluma. At sa AGT na puno ng manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo, sigurado akong marami ang magugustuhan ang style niya. Ang galing ng boses niya ay nasa world-class level. Hindi siya nahuhuli sa mga best singers na nakikita natin sa international stage. Kung ibibigay lang ang tamang pagkakataon, siguradong makakakuha siya ng golden buzzer agad sa audition pa lang. Ipapakita niya sa buong mundo na mayaman ang talento ng mga Pilipino. Hindi lang sa sayaw o sports, pati sa pagkanta at pagpapakita ng galing sa musika, kaya nating makipagsabayan sa sinuman. Kung sakaling sumali siya, hindi lang siya kumakatawan sa sarili, siya ay kumakatawan sa buong Pilipinas. At naniniwala ako na gagawin niya ito ng marangal at maganda. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na si Jerome Ivardom ay hindi lang basta isang tribute artist. Siya ay isang tunay na musikero na may sariling kwento, may galing, at may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa marami. Deserving siya na makita sa world stage at walang duda na kaya niyang magbigay ng gulat at saya sa sinumang makakakita sa kanya. At yan ang kwento natin tungkol kay Jerome Ivardom, ang Elvis Presley ng Pilipinas. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento mga kakwento. Sino sa inyo ang nagnanais na makita siya sa AGT? Ay comment niyo sa baba. At muli, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Tapos pakicomment din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat po! Wise men say, only fools tell me that your sweet love. Yes, there were times I'm sure you knew. Kiss me quick while we still have a sweet. Look away, look away, look away, Dixieland. Let's go with pain, but as long as a man has a string. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Kanta kwento, sabay-sabay tayo